Buguan ako ano ko na. Alimunin ng panis na pagkain. At umunang kumain si Matsing. At nakita ni Pagong na inubos lahat ang pagkain ni Matsing. At hindi napagtalo si Pagong. Isang araw ay nakakita sila ng maraming bunga na puno. At sinabi ni Pagong na, kunin natin yan at itanim. Pero sinabi ni Matsing na, akin yan na nasa bunga. At nagtaka si Pagong na sa kanya ang mababa na parte. Malungkot si Pagong na umuwi. At masaya si Matsing. At kada araw ay dinadaligan at inaalagaan ni Matsing at Pagong. Isang linggo ay nalagta ang puno na tinanim ni Matsing. At masaya si Pagong na makita na maraming bunga ang kanyang puno. Nainggit si Matsing. At nag-aya siya na kainin ang mga saging. At sinabi naman ni Pagong, oo, pero hindi ako makaakyat sa puno kasi mataas. At sinabi naman ni Matsing, ako na lang aakyat, pero bibigyan mo rin ako ng saging. Pagkaakyat ni Matsing ay naggalit na tinignan niya si Matsing na kumakain ng saging niya at hindi siya tinirahan. At nakatulog sa kabusugan si Matsing at may naalam si Pagong para may maiganti. At nilagyan niya ng mga tinik ang puno. At nabigla si Matsing na nakita na maraming mga tinik sa puno. At nabigla siya na bumuhos ang malakas na ulan. At sinasabi niya, tulungan mo ako, kaibigang Pagong. Pero umalis si Pagong sa puno. At bumuhos ang malakas na ulan. At lumaba si Matsing sa puno. At sinabi, aray, ang sakit ng mga tinik. At umuwi ang kanyang mga sugat. Isang araw ay gusto niya maganti kay Pagong. At nakita niya na naglakad-lakad si Pagong sa isang kagubatan. At kinuha na si Pagong. At sabi ni Pagong, ano ang nagawa mo sa akin? At sinabi ni Matsing, tatatarin na lang kita. Pero malalim ang inisip ni Pagong na kung tatatarin mo ako, ang mga pati ko ay susugurin ka. At naisip na naman ni Matsing na sunugin si Pagong. Pero naisip na naman ni Pagong na naisip na naman